Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Matthew chapter 5, verse 4. Welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. Shoutout sa lahat ng ating mga katiyat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito. Ito ay napaka-legit na marker ito. Ito ang classic bird marker. Ibon na marker ito mga katiyats. Tingnan natin ang iba pang litrato. Ito yung close-up niya. Ito yung medyo malayo na shot. Okay, so umpisa natin dito sa ito na litrato. Okay, napansin nyo ay ganito ang pagkadibuho sa kanya. At klarong-klaro na ito'y engraved, di ba? Nagaganyan lang yan. Itong dito, tipak na tipak lang yan. At sa baba niya ay merong dalawang guhit. At sa harapan naman ito ay merong maliit na heart at square na tuldok. Ayan, so merong treasure. Puso, nagsasabi na positive. Meron. Square, nagsasabi ng maliit na treasure box. Malapit lang. Kaya yan ang hanapin natin kung saan na yan malapit. Okay, so ito yung close up. Meron palang mata, oh. Itong dito, natural siguro yan na dot. Pero kung kasama man yan, yan ay nagtuturo papunta rito. At ito naman, square box na maliit. Parang heart na hole. So, pwedeng dalawa dito, mga ka-TH. Pwedeng may dalawang item, ito, sa tinuturo ng tuka, which is pareho ng direksyon ito. Oh. Kung i-connect natin ng heart sa yung square dot, ang punteriya niya ay parehong anggulo sa punteriya nitong tuka. Ayan, no? So, pwedeng merong dalawa dito. Ngayon, kung napansin nyo, itong dito na portion, ito, bukas. Hindi nakarugtong yan ang linya. Ang linya ay nakaganyan lang. Hanggang dito lang yung linya. Ngayon, bukas to dito. So, ibig sabihin, meron sa puwitan. Merong nakabaon sa puwitan. Lalo na itong dalawang dots dito, mata at saka ito, ay dito rin ang punteriya. So, pwedeng dalawa. Okay, so ngayon, ito na. Merong pangdagdag, di ba? Kasi kung tingnan natin ang mata ng bato, meron palang mata yan. Hindi natin napansin kanina, merong mata, oh. Tingnan natin sa ibang picture. Okay, so ito pala yung hindi nakita ang mata dito. So, itong mata ay ito yata yung square na dot. Sa malayo, mata pala yan. At dito siya nakatingin sa bato na ito. At ang bato na ito ay meron lamang yatang layong 3 meters or 4 meters. Ay merong magandang sign. Ito yan. Item. Ito yung trail marker niya. So pababa siya. So papunta siya rito. At kung pataas siya, ito ang ituturo. Ang bato na ito. At pwedeng ang ituturo niya na yung puwitan ng bato dito. So ito ang sa enigma or sikreto ng mga marker ng Hapon. Kapag mga legit na marker na kagaya nito, ay meron talagang mga counter. Hindi pwedeng maglagay ang Hapon ng isang marker lang. 2 hanggang 3 yan.
pasa-pasa yan, ipapasa ka sa isa and then papasa ka naman sa unahan at minsan babalik sila doon sa pinanggalingan. Kaya triangle yan, nakaganyan. Pasa ito dito, may bato. Ano ito naman, pasa dito. Pwedeng dito lang magtapos. Pero minsan ibabalik ka sa original na pinanggalingan niya. So ganyan, 2 or 3 times na ipapasa ka. Ngayon, balikan natin yung kanina. Itong dito ay open ito. Ayan, so open ito, itong dalawang dot. Kung i-connect natin yan ay tatama yan dito. And then kung tingnan natin tong open na ito, kulayan natin. Yung open na linya hindi magkarugtong, nakaganyan yan, no? So pwedeng dito. Ayan, ito na lang ang unahin natin, number 1 ito. Kasi ano bang significant, importansya ng puwet ng ibon? Di ba sa puwet ng ibon lumalabas ang itlog? Ang mga itlog ay simbolo yan ng treasures. So pwede dito siya nangingitlog sa kanyang likod mismo. So dalawang dot can be 2 meters distance or 2 feet. So diyan lang kayo, 2 feet, 1 meter to 2 meters. So 1 meter to 2 meters distance galing sa puwitan, galing dito sa puwitan ito. So yan ang ating number 1. Number 1 ito na digging spot. Ngayon ang number 2 nito ay yung kanina. Yung sundan natin ang punteriya ng tuka, kulayan natin ng blue. Ang classic na ibon marker kasi, ang tuka ng mga ibon, nakagaya nito, ibon yan. Okay, ang mga tuka ng ibon ay automatic na nagpunteriya sa item. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yan na teorya na tuka ng ibon. So ito yung tuka ng ibon, papunta siya dito. Ayan, pero meron siyang mata. So ang mata can be a distance. Ngayon pwedeng sukatin yung mata, ito, tsaka tuka ng ibon sa inches. Yan. Ang mahaba yan. So pwedeng 10 inches yan. So pwedeng 10 meters. Okay, yan ang pinakamalayo na distance. Pero unahin natin kung saan ba ang turo nitong tuka. Doon lang tayo. Doon muna tayo. Okay, ito yung una. Doon to sa likuran. Sa likuran ng bato. So ibig sabihin wala ito. Doon likod ito. So estimate lang to dito. Ang una, so sabihin natin 3 meters yan. Distance yung tinuturo ng tuka. And then pangalawang test dig ay 10 meters yung given yon dito sa distansya ng dot saka yung bird sign. Okay, so dalawang test dig 10 meters at 3 meters. Saan galing ang 3 meters? Yan yung tinuro ng tuka. Okay, balikan natin tong ano. So ito yung ibang anggulo. Ang tinuro ng tuka ay ito pala eh. Ito mismo sa pagitan ng dalawang bato. At kung i-connect natin tong heart tsaka dot na square, ay ganun din dito. Dito lang pala, oh, hindi na tayo lalayo. Sa ganitong anggulo. Ay, footmark pala ito. Naku, ito footmark pala yan, nakaganyan. Merong dot. So diyan nga, yan, diyan. Dito, ito na portion lang. So maliit na box, ito. Okay, so in between sa dalawang bato, ito yung inyong hukay mga katiyats. Mas maganda ito kaysa yung una natin na sa puwitan. Maganda ito kasi tatlo ang nagturo. Tatlo. Una ito. Yan, nagturo dyan. Pangalawa, tuka niya. Turo dyan. Pangatlo, paa. Turo dyan. So ito na talaga yan.
Ganda naman. Saan ba ito na lugar mga katiyats? Baka malapit lang dito. Pwede niyo akong maimbita diyan kung nasa Agusan lang ito. Kung malapit lang dito sa amin. Bird marker nga yan. So yan, ito ay yung pangalawa natin, pero ito yung 70% na may makuha tayo. Yung iba diyan, yung sa puwitan, medyo mababang porsyento yon. Ito talaga kasi 3 ang nagtuturo. 3 sign. 1, 2, 3. Napakaganda. Ito, akala kong punteriya ng tuka ay malayo. Dito lang pala sa ano niya eh. So tama pala yung cover natin kanina. Ang cover ng video na ito ay tama. Nasa pagitan ng 2 bato ang nasa pagitan nito. Sa banda dito pala yun, no? Doon sa pagitan ng 2 bato. Okay, so napakagandang marker ito mga katiyats. Swak na swak talaga. At itong dito, saka 2 hole, and then may linya, pwedeng dito yan nagtuturo sa bato na ito, and then ipapasa ka naman sa puwitan. Ngayon, kung sabihin natin 3 talaga ang item dyan, ay itong 2 dot ay pwedeng dito ito sa baba niya. So 2 meters. 2 meters distance, or kung hindi man, pwedeng 5 meters each hole, merong 10 meters. So 2 meters to 10 meters ang ganitong sign tong sa bato na ito. So dito yan pupunta basically. Pangalawa ay bumalik siya sa bato, at ang tinuro ay puwitan. Okay, at ang panghuli nito ay of course pukpok method ng maso. Pukpukin nyo yan, ang kabila ng bato, pukpukin nyo rin ito. Baka tutunog siya na hollow. Karamihan ng mga giveaway ay nilagay lang talaga sa loob ng mga bato. Karamihan yan ha. At karamihan din sa nakakuha ay sa nagbasag ng bato. Pero huwag niyong basagin ng bato kung walang tunog. Kung hindi tumutunog na hollow. Alright, so yan lang aking pag-decode, pag-analyze partially ng inyong pressure site. Kahit walang detector dyan mga katiyats, makakuha kayo dyan. Yung ating 3 tinurong mga digging spot. Sigurado meron kayong isa dyan. Lakihan nyo lang ang hukay nyo. Lakihan nyo ang opening ng hukay. Okay, test dig 2 to 3 meters. At kapag walang magitang gagamitan ng tao, ay tigil na at lipat sa ibang digging spot natin. At hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat.